Dinuguan lang ang tinda mga kanegosyo. Mas kumikita pa to sa karinderyang maraming paninda. Kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Focus lang sa dinuguan mga kanegosyo. Wala nang ibang tinda kundi dinuguan lang. Mas kumikita pa to kaysa sa karinderya na maraming paninda. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back nung pandemic, halos 95% ng mga negosyo na nakapaligid sa school, puro nag-close. As in, puro nalugi. Dahil almost 2 years din na online class yung mga school at walang face-to-face class. Isa na yung sari-sari store ko na nalugi nung panahon ng pandemic. Pero naitawid ko pa siya hanggang 2021. Pero hindi na talaga kaya, kaya nag-decide ako i-close na yung sari-sari store ko. Naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines. Nagbo-boarding house lang kasi ako mga kanegosyo. Kasi taga Cavite ako. Gusto ko lang talagang ma-experience yung pag-aaral sa Manila. From elementary to high school, sa Cavite ako nag-aral. After ko graduate mga kanegosyo, nag-work ako as a sales representative. Ilang years din ako doon. At hindi na ako umalis sa pinagbo-boarding house ko kasi sobrang accessible yung biyahe. Malapit ako sa LRT, MRT. Madali, andun lahat ng terminal from east to west, north to south. Kaya hindi na ako umalis. After ko mag-work, nag-decide ako na papasukin yung mundo ng pagninegosyo. Walang masama sa pagtatrabaho mga kanegosyo. Marangal po yan. Nagbibigay ng pagkain sa pamilya natin yan. Ako, desisyon ko lang talaga to. At bakit sari-sari store ang napagdesisyonan ko? Dahil madaling buksan. Hindi rin ako marunong magluto mga kanegosyo. Ang purpose ko lang din kaya ako pumasok sa pagninegosyo is matuto. Kung ano ba, paano ba malugi, paano ba magnegosyo. At isa sa mga natutunan ko sa pagsasari-sari store ay walang focus in one. Ang dami mong paninda sa sari-sari store. Pangalawa, hindi sa'yo yung produkto habang buhay kang reseller sa sari-sari store. Pangatlo, hindi mo may scale up yung sari-sari store para ma-apply ng franchising yan. Hindi mo mapapa-franchise yan. Hindi mo ma-apply ng distribution model yan. Kasi hindi naman sa'yo yung produkto na yan. Hindi mo ma-apply naman power, software, licensing, platform, business model yan. Panghuli mga kanegosyo, lagi nilang sinasabi ang sari-sari store pag lumaki, magiging grocery store. Napaka kasinungalingan. Bakit kamo? Magkaiba ang business model ng sari-sari store at grocery store. Ang sari-sari store pag lumaki, malaking sari-sari store lang po yan. Never magiging grocery store yan. Sa sari-sari store mga kanegosyo, naglabas ka muna ng puhunan. Namili ka muna ng produkto mo. At kikita ka lang the moment na mabenta mo yung product mo. Sa grocery store mga kanegosyo, magbabagsak muna si supplier sa may-ari ng grocery store. At magbabayad yung may-ari ng supplier within 3 to 4 months pa. Wala pang nilalabas na pera to mga kanegosyo, yung may-ari ng grocery store. Platform business model ng grocery store. Parang hardware din yan mga kanegosyo. Same sila ng business model. Kaya never magiging grocery store ang sari-sari store. Focus lang sa dinuguan. Una, sa'yo yung recipe ng niluto mo. Sa'yo yung produkto. Pwede mong brandingan yan. Pwede mong lagyan ng Jepoy dinuguan.
applyan niya ng sistema at pwede mong ipa-franchise yan kapag na-brandingan mo na mga kanegosyo. At sa franchising mga kanegosyo, focus in one pa rin. Mula simula hanggang i-scale up yan, dinuguan pa rin ang tinda mo. Ang nagbago lang yung business model. Pag na-scale up mo sa level 2 business model yung negosyo mo, hindi ka na kumikita per se sa pagbebenta ng dinuguan. Kumikita ka na sa pagpapa-franchise mismo ng negosyo. Yung buong negosyo mo na yung binibenta mo. Yung sistema ng negosyo mo yung binibenta mo. At malugi man yung mag-franchise o kumita, yung franchising fee, profit na agad yun. Hindi na nila marerefund yun. Nasa kontrata yun. At mas kumikita pa yan kesa sa karinderya na maraming paninda. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model yan, apply ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing. Hanapin ang community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Bilang negosyante, kasama na sa trabaho natin yung paggawa ng original content. 2025 na mga kanegosyo. Marami na nagbago. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. Heart mo na rin to. Comment ka lang, dinuguan. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.